Paglalakad ng mga bata sa kalsada ay delikado, pero aksidente ay maiiwasan kung ang tamang paraan sa kanila ay maituturo. Sa buong bansa, every day siguro, almost 20 million Filipino school children walk. That is 40 million chances na may masaktan na bata kasi papasok yun at uuwi. Ang number one killer ng Filipinos, injuries o aksidente. Hindi TB, hindi heart attack, hindi dengue, hindi yung mga yon. Ngayong pasukan, halos di mabilang ang mga batang muling dadagsa sa kanilang paaralan. At kasabay ng pagdami ng mga estudyante ay ang pagdami ng mga sasakyan na nagiging dahilan ng lalong pagsikip ng mga kalye na kanilang dadaanan. Ayon sa mga survey, karamihan sa mga estudyanteng nag-aaral sa pampublikong eskwelahan ay naglalakad ng mula 3 kanto o higit pa. Kaya narito ang ilang back-to-school tips upang ang ating mga kids ay safe na makarating sa kanilang pupuntahan. Gawing pamilyar sa mga bata at ipaliwanag ang ibig sabihin ng mga pantrapikong termino tulad ng mga sumusunod: traffic signs, mga tanda o sagisag na ginagamit sa daan upang maging ligtas at maayos ang pagdaloy ng trapiko; pedestrians, mga taong tumatawid o naglalakad sa kalsada; pedestrian lane, mga nakamarka sa kalye na takdang tawiran ng mga tao; traffic lights, mga ilaw sa kalye na naghuhudyat ng pagtigil o pag-andar ng sasakyan, paghinto at paglakad ng pedestrians; stop sign, karatula o babala na naghuhudyat ng paghinto o pagtigil; right of way, ang karapatan ng isang sasakyan o taong naglalakad na mauna; unloading zone, karatulang nagsasaad ng babaan ng mga pasahero mula sa sasakyan; loading zone, dito naman ang sakayan ng mga pasahero; speed limit, takdang bilis ng andar o takbo ng mga sasakyan sa daan; at school zone, nakatakdang lugar na sumasaklaw sa kinatatayuan ng paaralan kung saan dapat bumagal ang mga sasakyan. Nagbababala rin ito ng maraming mga mag-aaral dito. Ang bata na edad 10 hanggang nakababata, dapat sinasamahan pagpasok yan, paglakad papuntang eskwela. Kasi minsan tayong matanda, natatansya natin, uy, parating ang jeep, may iwasan ko, konting ilag lang. Alam ko, tatakbo ka na. Ang bata na hanggang 10 years old, hindi pa kaya yan, yung tinatawag na neuromotor development. Hindi pa magandang komunikasyon ng utak at yung muscle niya. Narito naman ang mga paraan para sa ligtas na pagtawid. Maglakad lamang, huwag tatakbo. Tumingin sa kaliwa, kanan at kaliwa muli bago tumawid. Huwag tatawid ng nag-iisa ang mga mas bata sa 10 taong gulang. Gumamit ng bangketa. Kung walang bangketa, maglakad sa gilid ng daan na pasalubong sa mga sasakyan. Sundin ng mga pantrapiko at pedestrian signs kapag tumatawid. Gumamit ng maliwanag o reflectorized na damit upang madaling makita ng mga drivers. Umiwas sa paglalakad o pagbebisikleta sa gabi. Huwag maglaro sa mga driveway, kalye, parking lot o mga lugar na di nakabakod o masyadong malapit sa daan. Kilalanin ang senyal ng mga sasakyang gagalaw tulad ng mga ilaw sa likod, usok sa tambutsyo, tunog ng makina, pag-ikot ng gulong. Lalong mag-ingat kapag tumatawid sa mga daang malalapad at mabibilis ang takbo ng sasakyang dumadaan. Himukin ng mga batang maglakad ng kumpol-kumpol. Dapat din silang gawing aware sa mga asal ng maraming driver.
Hindi tumitigil para sa mga naglalakad, lumiliko at kumakabig bigla, at binabalewala ang mga tumatawid. Nagmamaneho ng sobra sa speed limit. Binibilisan ang pagpapatakbo upang maunahan ang pulang traffic light. Umaatras sa driveway o paradahan nang di tumitingin sa likod. Ang karamihan sa mga bata ay hindi pa naiisip ang kahalagahan ng pag-iingat para sa kanila. Kailangan tayong mga matatanda ang mag-isip nito para sa kanila. Ituro at lagi itong ipaalala sa kanila. Kailangan ituloy natin habang tumatanda tayo kasi tayo halimbawa ng mga bata eh. Yan sa tingin ko pinaka-importante bilang yan, Pilipino na nakatatanda na maging responsable tayo kasi may tumitingala sa atin kahit saan. Maging halimbawa tayo na tama, huwag yung halimbawang mali.